Alleluia, 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 Alleluia. Nawa sa inyo'y manahan salita ni Kristong banal, upang siya'y pasalamatan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, pumunta na naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, mga eskriba at matatanda ng bayan. Tinanong siya, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa mga tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao. Sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakagandang simulan ang ating araw ng Sabado habang sumisikat ang araw na nagsisimba. Ano ho? Ngayon kaagapay natin ang mga online ngayon na ginigising ng tunog ng bell para sa unang misa dito sa Quiapo. Ang misa ng alas 5, pag Biyernes alas 4. Ano ho? Pick upin po natin ang awit ng salmista sa Salmong Tugunan at doon natin i-focus ang munti nating pagninilay ngayong umaga. Ang sabi po ng salmista, bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ito po mga kadiboto ang tinatawag na beholding, ano ho, sa Middle English o yung English noong Middle Ages. Sa ating lingwahe, simpleng sinasabi na naririto o narito. Napapakinggan nyo yan, sinasabi ng pari kapag itinataas ang Blessed Sacrament at sinasabi na ito ang kordero ng Diyos, ang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. So sa makalumang Ingles,
Ang salin po doon ay behold. Behold the Lamb of God. Yan, ano ho. Sa kasalukuyan, di yan natin na-encounter yan. Noon namang si Jesus ay nililitis, bago siya ipako sa krus, ang nagsabi niyan, mga kapatid, ay si Poncio Pilato. Ecce homo. Behold the man. Pagmasdan nyo, ayan. Ito ang inyong ipinapapako sa krus. Wala akong nakitang kasalanan niya, pero gusto niya siyang ipako sa krus. Kayo na ang bahala. Wala akong pagkakasala dyan. Doon natin nakikita ang cruelty ni Pontius Pilate. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, mapaparusahan si Jesus ng hindi patas, pero hindi niya inaako ang responsibilidad. Ipinapasa sa karamihang tao. Yun yung tinatawag natin na spinelessness, kawalang gulugod ng isang katulad niyang leader. Okay, mga kapatid. Kaya natin yun binabanggit ay para makita natin ang extremes ng beholding, mga kapatid, sa positive side at sa negative side. So, kung ating susuriin ang ating sarili, kung paano natin tinitingnan, kaya nga, narito ang kordero ng Diyos. Paano natin tinitingnan ang kordero ng Diyos? Paano natin siya binibehold sa ating sarili kapag ipinapahayag niya ang kanyang sarili sa atin? Nakasentro po ito, mga kapatid, sa subtle o yung hindi masyadong halata na presensya ng Diyos. Madali kasi nating makita siya sa hayag na presensya ng Diyos, katulad ng ginagawa dito. Nakataas ang Blessed Sacrament, nandito pa sa elevated portion ng ating simbahan, naandyan kayo, nakaluhod kayo, nakatingala kayo, kitang-kita ninyo. Pero doon man, ay totoong-totoo pa rin ang tukso na tingnan lamang ito bilang kapirasong tinapay o wafer, malutong, at kapirasong takal ng wine at tubig, and nothing else. So, ang pinupunto natin, mga kapatid, ay mabehold natin ang presensya ng Diyos sa bandang ilalim ng kaunti ng kung ano ang ating nakikita. At doon natin ma-encounter ang sinasabi ng salmista na pinakatotoo niyang kalagayan o ang pinakadakila niyang kalagayan sa kanyang totoong representation. Ngayon, mga kapatid, ang banggit natin kanina ay tingnan siya just beneath what is at hand. Sa pamamagitan ng tahimik na pagyakap, sa kawalang kasiguraduhan ng kanyang presensya. Paano po natin yun maiintindihan? Hindi natin alam kung naroon ba talaga siya sa mga pang-araw-araw nating ginagawa, sa mga karaniwan nating mga nakakasalamuha. Pero kung titingnan nating mabuti, baka sakali na makita natin na ang kanyang mahinahong paanyaya ay
kumikilala rin sa ating kalayaang tingnan siya o hindi. Nakita niyo po ba mga kapatid? Kasi pwede naman natin hindi na lang tingnan. Alam nating nandiyan ang kanyang presensya, di hayaan na lang natin. Pwede yun. Pero pwede rin naman, dahil sa kanyang mahinahong paanyaya, pwede rin naman nating saksihan siya kung paano siya gumagawa sa ating buhay. Kung paano siya kumakatha sa ating kasaysayan. So, ginagalang po niya ang ating kalayaan. Ikalawa po mga kapatid, yung sinasabi natin kanina na kawalang kasiguruhan. Kung susuriin po kasi natin ang ating sarili sa harapan ng kanyang presensya, pwede tayong ma-overwhelm. Sa paanong paraan mga kapatid? Kasi malimit yung marinig sa akin na mas malapit ang Diyos sa atin kaysa tayo sa ating sarili. Di po ba? Mas kilala tayo ng Diyos kaysa kilala natin ang ating sarili. Kaya yung kanyang pagiging malapit sa atin, halos masuffocate tayo, hindi natin makita. Ang katulad niyan mga kapatid ay yung baby na nasa loob ng sinapupunan ng kanyang nanay. Hindi niya makita ang kanyang nanay. Bakit? Kasi naandun siya sa loob ng sinapupunan ng kanyang nanay. Ang katulad niyan ay yung isda na si Nemo. Hinahanap niya ang tubig. Saan ba ang tubig? Hindi niya alam naglalangoy siya sa tubig. Nasa kanyang paligid ang tubig. Yun ang isa, dahil sa closeness niya ng Diyos sa atin, hindi natin siya makita. Dahil naging masyado ng karaniwan at sanay na tayo. Kasi nga ang mga sinasakyan niyang mga kalagayan ay yung mga ordinaryo at hindi natin ine-expect na naroroon pala siya. So, ang isa pang nakaka-overwhelm mga kapatid ay yung kanyang excessive presence, Yung kanina, closeness. Yung ngayon, sobra. Paano yan? Yun po kasing sobrang pagdaranas ng Diyos sa ating buhay, pwede nating kaligawan. Pag kayo ay na-overwhelm ng napakaraming sasakyan, napakaraming kanto, karsada, hindi nyo na ngayon alam ang silangan, ang kanluran, ilaya at ibaba. Sobrang dami, nakakaligaw, di ba? Dito yan sa lungsod. Sa gubat naman, sobrang daming puno, hindi mo na alam kung saan ka dumaan, nakakaligaw din. So yung presensya ng Diyos sa napakaraming mga bagay sa ating paligid ay pwede nating kaligawan, pumapalya ang ating human senses. Pumapalya ang ating paningin, pakiramdam, lahat na. Kaya ang kinakailangan nating gawin mga kapatid ay tumigil muna, sandali. Yan yung technique ng mga nagmumotor Pag masyado na silang agresibo, pag masyado na silang mapapaaway na sila, makikita nyo sila titigil muna sa gilid ng karsada, sisilong sa ilalim ng puno, at magre-relax muna ng kaunti. Sabi nga ng isang pari, narinig ko dito, stop, look, and listen. So,
Yun yung ikalawa, mga kapatid, ano? Yung ikalawa na nahati pa sa dalawa. Ang ikatlo po, yung kung nasaan na tayo sa ating buhay espiritual. Kung inyong napansin noong bago-bago pa kayong mga deboto, parang nasa inyo palagi ang pagsusumikap. Gustong-gusto nyo palaging nakakonsentrate sa Nazareno. Pag meron diyan na nakaluhod kayo tapos may hindi nakaluhod sa harapan nyo, naiirita kayo. Pag meron diyan na malikot, nadidistract kayo. Kasi gusto nyo, focus sa Nazareno. Pagsisikap ng sarili, mga kapatid, sariling sikap para mapalapit. Yan sa mga early stages ng ating buhay deboto. Tapos gusto mo, siyempre, paglabas mo ng simbahan ng Quiapo, ay blessed ka. Puno ka ng biyaya, puno ka ng pagpapala, para mayroon ka pang lakas at tapang na makibaka sa buhay paglabas mo. Pero habang tumatanda ka na, nagiging batikan ka ng deboto, medyo unti-unti ka nang nagre-relax. Sumasapat na sa iyo na, maupo na lang dyan, just to be there. At sabi natin kahapon, humimlay lang sa kumakalingang mga bisig ng Nazareno. At kung kinakailangan ay magsumbong sa Kanya, katulad ng isang bata sa kanyang magulang na napitpit ang kamay, tapos sasabihin mo, naiyak ka, hipan mo nga ang kamay ko. Parang sa tatay mo o nanay mo. Ang gagawin naman niya, kisan ang iyong kamay na masakit. Wala na. Tapos nang iyak mo, hindi na masakit ang kamay mo dahil hiningahan ka ng Nazareno ng Espiritu Santo. Sabi natin kahapon, hindi mo kailangang pagsumikapan. Ang pagdarasal ay hindi isang trabaho na kailangan mong paghirapan. Sapat na humimlay ka sa kanyang presensya. Magsumbong ka. Tumahan sa kanyang mga bisig. At katulad po yan ng mag-asawa na matagal ng kasal, nagsasama. Nagsasalo kayo noong kayo ay bago-bagong nagde-date sa isang hapunan. Bawal sa inyo ang may hawak ng cellphone, kinakailangan nakafocus kayo sa isa't isa. Eye-to-eye contact. Tapos, madamdamin ang inyong kwentuhan, malalim. Pero ngayon kayo ay 50 years nang nagsasama, sapat na sa inyo na umupo lang doon, magkaharap kayong mag-asawa. Kahit wala kayong pag-usapan, kahit hindi ganun ka romantic ang inyong pakiramdam, just to be there para sa isa't isa. Dahil hindi mo kinakailangang maramdaman na masyado kang spiritual. Sa huli, mga kapatid, iiwan ko po sa inyo ang isang pwede nating gamitin na gabay sa pang-araw-araw nating pagbabantay sa ating buhay espiritual. Ito po kasi ay makakatulong sa pag-focus natin sa Diyos. Meron lang tayong kailangang trabahuhin sa ating sarili. 3 bagay, mga kapatid. Huwag masyadong preoccupied ng sarili. Hindi laging sarili ang iniisip. Ikalawa, huwag masyadong masakit sa
Masakit sa tainga, mga kapatid. Huwag masyadong switik at tuso. Huwag masyadong mapanggamit. Ibig sabihin, kung kaya ka lamang halimbawa nagdarasal, ay alam mo na ibibigay ng Nazareno ang iyong ipinagdarasal. So, ang paanyaya sa atin, huwag masyadong ganon. Sapat na maupo, tumahan, magpahinga sa kanyang presensya. At ang ikatlo, kung hindi ka mapakali sa kanya, hindi ka komportable, paikot-ikot ka sa iyong upuan, huwag ka masyadong magalit sa iyong sarili. Natural lang yun. Normal lang yan. Yung restlessness mo ay pwede mong pag-umpisahan ng pagdarasal. Ibigay mo sa Kanya ang iyong restlessness. Hilingin mo sa Kanya na tulungan ka na mapahinga at mapatahan sa Kanyang presensya. Dahil para ma-behold natin ang Diyos, kailangan nating mag-let go, bumitiw ng kaunti. Bitiwan ang pangangailangan nating mag-achieve ng mag-achieve. Magkamkam ng magkamkam, maging ng mga grasya at biyaya. At bumitiw sa pangangailangang maging sentro ng atensyon ng Diyos. Sa ganitong paraan, mga kapatid, mas makikita mo ng mukhaan ang kadakilaan at ang tunay niyang presensya.